The hardest moment was when I started doubting myself, coach. Yung feeling na kahit anong effort ko, ito ko parang walang progress yung pagsisend ng coach ba. Nasa mind ko nun, coach, is baka wala na talaga sigurong pag-asa. Hindi na Yeah. siguro ako para sa BA world. What was going through your mind kung bakit pa kayo nag-proceed kahit nagiging hesitant na kayo this year? Ang sa akin, coach, kasi simula na kasi meron ng kahit konti, meron na rin yung result. Isa lang talaga yung pinipray naming dalawa na maka-client kami, maka-experience kahit hindi kami ma-hired, at least maka-experience kami, maka-boost ng experience sa amin. Yes. Yan talaga yung malini namin dati, coach, kasi more on watch lang kami, kulang kami sa actions kasi wala kami yung technique na tinatawag. Yeah. Kagaya ng sinishare mo sa community. Wala kami noon, kaya hindi rin kami na parang hindi stand out yung mga cover letter namin. Yeah. Alright, hello Renz and Fritz. Hello, coach. Welcome to this call. Thank you so much for accepting this interview. Thank you din, And coach. yeah, I really liked it na nakapag-post kayo sa Colony community about your wins. And sobrang compelling ng story niyo to the point na ito, in-invite ko na kayo. How's everything? Kamusta kayo ngayong gabi? Okay naman, coach. Medyo na bad trip kasi yung yung system unit ko nasira. Nasira. Pero Nasira buti talaga. nandito kayo sa call ngayon. Buti nakapag-attend pa kayo. Yes, coach, kasi ang ginawa ko, nakihiram lang ako ng system unit ng barkada ko eh. Just to make this happen, no? Para Yes, maka-attend na coach. kayo. Yes, coach. All right, awesome. So let's start this interview with yung first question ko dito. So nung nagkaroon na kayo ng breakthrough and nakakuha na kayo ng opportunity to get started working, sino ba specifically unang nagkaroon ng parang opportunity na yung client yung nag-respond? Sino sa inyong dalawa? Si Fritz, coach, kasi maraming nag-reach out sa kanya. Yung about sa Go level opportunity, sino sa inyong dalawa yung unang nagkaroon ng reply? Si Renz, Ako. coach. Yes, ako, coach. Okay, ikaw rin. So, nung time na yun, na nagkaroon ng client na nag-reply sa'yo, what was going through your mind on that moment na biglang may nag-respond na sa'yo na finally, baka ito na yun? Yeah, walk us through nung moment na yun. First time ko, akala ko kasi scam din yun. Kasi parang nasanay na rin. So, yun, nag-reply ako. Yung pinilapan ko yung form ng client at ang na-remember ko, okay lang ba kung mag-start ako ng $3? So, sa akin, for internship din yun, coach. So, sa akin, okay lang din yun kasi for experience and Sure. alam ko rin yung kung paano gawin. About sa reality talaga ng VA. So, kinab ko yun. Hindi ko namalayan na tinanggap ako direct sa client. Wala pong interview. Wala talagang interview, coach. Yung form lang talaga. At yun, in-onboard ako sa Slack ni client. Yeah, and how did it feel na biglaan na lang all of the sudden meron ka ng client na start na bigla? Oh, how are you feeling nung moment na yun? Hindi talaga magpaniwala, coach. Sinend ko pa yun yung screenshot na, hello, welcome aboard. In-screenshot mo yun, tapos sinend mo saan? Kay Fritz. Sabi ko, wala, legit ba to? at ang Nawala. Nako, nag-lag si Renz. Nag-ulan kasi, coach, dito. No worries. Tapos ng ulan. Okay, siguro i-transfer ko muna yung attention sa'yo, Fritz, okay? Habang hinihintay na si Renz. So, nung nag-send siya sa'yo ng screenshot na nung sinure niya sa'yo bigla na may opportunity na or may client ng gusto makipag-work kay Renz and start na talaga sila. Ano naman yung naging impact nun sa'yo, Fritz, and how did you react? And walk us through that moment na sinend sa'yo ni Renz. First impression, coach, is sobrang mixed emotion, coach. Happy na, kinakabahan, baka mas-scam na naman kami ulit nito. Sobrang cautious na talaga yun nung time na yun, no? O baka i-ghost na naman. Kasi Oo, marami na kasi aming client, coach, na gino-ghost kami, coach. Yes. Pero Kasi- sinabi ko sa kanya na i-try mo, i-grab mo. Kung para sa'yo yan, para talaga sa'yo. Kasi yung coach, hindi mag-start si client kapag hindi niya makita yung voice account ko. At yung time na yun, hindi pa open yung voice account ko. Kumbaga, hindi pa ako makapag-send ng payment link kasi hindi pa naka-deposit. So, ang ginawa niya, hinanapan niya talaga ng paraan at nakita yung GCash at sinend ko yung account ko. So, nag-send si client para lang makita yung saan siya pwede mag-send para sa sweldo. So, sabi ko talaga, legit
legit talaga tong client na to. Legit na. And so far naman, continuous kayo nag-work until this point. Hindi na coach kasi di ko alam yung mga task niya kasi first time ko yung na-try or na hands-on yung mga task niya. So Metapixel, medyo nahirapan siya. nahirapan ako kung paano yung ganito. Tinanong ko sa iyo coach yung pixel, about pixel. Yeah. Yes, meron pa yung second part na yun, hindi na talaga kaya. So, give up ko na lang talaga. At No the same time, meron din kaming isang client. Meron sure naman. Sure na, coach. Meron Sure naman. na, meron na. Meron na. That's great. That's great to hear. That's great to hear. And May honestly, backup coach ba? yeah. Mas okay yun na may backup. And honestly, from this point moving forward, since alam mo na experience na makakuha ng client, alam mo na what it takes, and naramdaman nyo na what it's like na mag-hunt talaga ng client, I can say na kaya nyo nang ulit-ulitin yan to the point na... Kumbaga, na-boost na yung confidence naming dalawa. Yeah, na-boost na yung confidence nyo. So like, nakita nyo na may resulta talagang lalabas kapag naging persistent and consistent kayo. So, yeah, for everyone na nanonood na itong interview na to, syempre, gulat din sila. Sino ba kayo? Sino ba si Ren? Sino ba si Fritz? So, let's have like a short introduction. Sino nga ba kayo? And you know, what was your life like before ng breakthrough? So, siguro let's start with you, Renz. Because I'm a graphic designer. Medyo newbie pa talaga, hindi pa rin talaga magaling. At I'm an IT and also a gamer. You know, gamer, but wala na talagang time sa pag-game So more on, wala na talaga yung mga mobile lang. And I was also a secretary ng counselor dito sa amin. So, ikaw na po lang. Yeah, let's move forward sa iyo, Fritz. So, ako naman, coach, is before, dati akong nagtrabaho sa 5-star hotel dito sa Davao. Then, working student ako. Before ako mag-graduate, coach, since nung college is, nag-online seller na talaga ako, coach. Mahilig akong magbenta ng kahit anong products talaga sa through online. Then, after nung pag-graduate ko, coach, sinabay ko yung pag-aaral ko at saka yung trabaho. So, para sa akin, sobrang hirap na, pero pinaya ko talaga yung coach. Siguro 1 year and a half. 1 year na. Pero malaking tulong na rin yun, coach, is because na-minusan yung OJT ko that time nung nag-work ako sa hotel. Kasi parang connected lang siya, coach, ba? Paano na-minusan? Na-minus yung, coach, yung hours. Example, coach, yung required hours na bawasan. 600 hours din na minus siya. 300 hours na lang kasi nagtrabaho na ako sa hotel na yun. So malaking tulong din yun sa akin, coach. Napasabay ko yung trabaho at saka pag-aaral. Yes. Meron ba sa inyo na nag-BPO before or? Wala, coach. Wala, coach. Hindi kami. Pero kami, coach, nag-part-time freelance, coach, sa iba't ibang website na tinatawag na Appen. Appen China, yung mga ganun, coach. Marami yun, coach. So kung ano na yung na-try nyo before? Yes, coach. Yung simula kami sa per task yung coach, per submit, parang $0.10 per submit. Tapos ipunin mo na yun. Tapos siguro sa isang buwan maka 5K kami, coach. Konti lang niya, coach, pero malaking tulong na rin. Depende Depende kasi sa task. Gets. Depende yun sa task. Gets. Okay. Para lang coach ba, magkaroon lang ng pera every month kasi hirap talaga, coach. Hindi ako nangingi kasi sa mga parents ko kasi independent woman. Wow, that's respectable. Props to you guys on that. So, you guys went through years of trying, tulad niyang kinukwento niyo na kung ano-ano na yung na-try niyo before. Nagkaroon kayo ng low pay, nagkaroon kayo ng scam incident na hindi kayo binayaran, nag-ghost na kayo before. And even in this current situation of yours, isa pang struggle niyo or challenge niyo is LDR kayo. You've mentioned to me and nakapost sa community na 4 years na kayo pero LDR. Yes, so what do you guys think was like the hardest moment sa dito sa journey niyo sa career side of things? For me lang, coach, kapag meron siyang tinatanong sa akin, mahirap kasi yung andito ako sa bahay at may magdidemo ako kasi siya mainitan ng ulo. Kasi paano ba yan? Ganito.
isa rin yun sa struggle kapag magde-demo kung paano gawin. Yeah. And yung ide-demo mo is nagtuturo ka about sa yung para makakuha ng online na work. Parang ganyan, coach, or parang mga yung gusto niya ipatrabaho, coach. Ako kasi yung kapag meron siyang gustong ipalaman at tinatanong niya sa akin, at ako mahilig din ako mag-research at meron Gets. siyang malalaman. Okay. Okay, gets. How about for you, Fritz? Ano yung tingin mong naging pinakamalaking struggle niyo? For me, coach, is the hardest moment was when I started doubting myself, coach. Yung feeling na kahit anong effort ko, ito ko parang walang progress yung pagsisend ng coach ba. Pero Applications? yes, pero I still keep going, coach. Nag-send lang din ako ng send, apply ng apply. Gets. Natong mga past several months na nag-a-apply kayo, nagtatry kayo sa iba't ibang job boards, and then wala kayong nakikitang result. How did you guys stay strong through those tough times, through those times na parang nakaka-hesitate na or nakakadalawang isip nang mag-proceed pa? Paano kayo nag-stay strong, and walk us through sa experience nyo na yun? Ang ginawa namin, coach, nag-avail kami ng trainings sa Facebook. At yung trainings na yon, marami kaming natutunan at marami din na kaming na-realize kung bakit hindi kami magka-client or hindi palaging ginaghost. Kasi sa training na yon, tinuturo yung paano mag-optimize, paano mag-lead gen, mag-email marketing, mag-SMM, ano pa yun? More man to, liquid optimization. Oo, ganyan, coach, kasi ang maganda yung trainings na yun, coach, kasi kapag natapos mo na yung trainings, mag-OJT ka sa partner client nila na mga foreign agency. Yes, coach. Tapos pagkatapos mo ng OJT, isasali ka sa partner agency nila, coach. Okay. At yung agency na yun, pwede ka magkahanap ng client. At yan ang nangyari sa second client namin ngayon na hinihintay namin, yung ini-interview ako. So galing dun yun, yung opportunity na yan? Yes, coach. Malaki din yung tulong sa amin kasi parang nakita namin yung mga kulang namin kung bakit ganyan, hindi kami magka-client. Marami talaga kaming kulang yung that time. At since noon, parang ini-improve namin yung mga strategy at meron din kaming nalaman na strategy kung paano lead gen na mabilis na isi-share namin ngayon. Mamaya na lang. Great. Okay. yung sinasabi ko na Boolean technique, coach, yung ganyan sa paghahanap ng prospect client. Yeah, walk us through. Go ahead. Yes, ngayon? Yeah, why not? Yeah, na-mention mo na eh. Okay. Yeah, let's do it. Paano ba to? Sure. Or hindi ka pa ready? Okay lang, coach. Ito, coach. Ito yung Boolean technique, coach, sa pag-lead gen. Ito, sign.linkedin.com. Ito, coach, ang ibig sabihin nito, coach, ito yung prospect client mo. Business owner ba? CEO? Or mga coach? Coaches. Okay. Industry. Industry. Ito yung industry. At ito naman, coach, parang mga title nila sa company, CEO, kasi ang nilagay ko dito kasi CEO, owner business, kasi sa title kasi ng client, meron silang inilagay na CEO, business owner. So ito yung ipa-find ni Google, CEO, business owner. Tapos ito yung kung saan ka maghahanap ng client location. Ito po, coach. Okay. And by the way, where did you learn this technique? Through coach, yun sa VA na sinali namin, coach. Okay. Ito yung pinaka naging takeaway nyo dun sa training na yan. Yes, coach. Madami talaga kaming coach na lalaman. Worth it na yung binayaran namin. That's great. So, meron din yung sa coach, pwede din sa Facebook, sa Instagram, at ito lang ang i-change yung coach. Pinalitan lang yung domain site.instagram.com. Domain, coach. Any kind of platform, coach. Kasi ito yung parang database, coach. Ito yung saan i-call yung database, for example, Facebook, ganyan. So, hahanapin mo lang talaga yung pangalan at yung Gmail lang talaga kapag mag-send ng prospecting. Gets. Okay. Interesting. I'll take note of that. And I think magiging super helpful yun sa mga I think magiging super helpful yun sa mga viewers neto. And for those of you guys who are watching this na recording, yung Boolean technique, yung pinakita dun sa search or pinakita dun sa search bar sa Google, I'll have it probably sa description ng video if ever you guys are looking for it.
But anyway, let's get back to yung mga questions and maybe we'll uncover more of your strategies na nagamit dito sa experience nyo or sa story nyo. So, balik lang ako sa mga questions ko. Okay, Sige. here we go. So there was a time netong year na to, right, na muntik na kayong sumuko. I saw it dun sa post nyo. There was a time na muntik na kayo sumuko, nagde-decide na kayo na bumalik sa dati yung ginagawa. Ano yung parang naging turning point nyo or ano yung parang naging mindset nyo kung bakit pa kayo nag-proceed? What was going through your mind kung bakit pa kayo nag-proceed kahit nagiging hesitant na kayo this year? Ang sa akin, coach, kasi nasimula na kasi, meron ng, kahit konti, meron na rin yung result, kahit Yeah. hindi naman malaki, meron ng result, meron na din ng learnings, at naging wise na rin kami sa pag-apply. So, that time kasi, coach, parang nag-i-emote. Sabi niya na, ayoko na. Sabi ko sa kanya na, try lang natin, try lang good. Kasi nasimula na rin na natin nasa agency na rin tayong dalawa. So Okay. ang inintay na natin kapag merong client na in-introduce tayo sa agency, so yun na lang yung hinintay namin. At yung time na yun, coach, nag-apply rin ako. Ginamit ko yung master habit sheet. Habit master sheet. Yes, Yeah. yes, coach. Oh, ginamit ko yun talaga yun, coach, yung pag-apply, yung exercise. Nag-gym pa yan. Nag-gym pa yan, coach. And nasundan mo naman yun, yung habit master sheet. Yes, coach. Sa ngayon, hindi pa, coach, kasi medyo na-busy rin sa office. Yeah, that's normal. Hindi naman talaga, I'm not really expecting na parang 2 months straight susundan yung habit master sheet kasi tao lang rin naman tayo. Ginagamit ko lang rin yung habit master sheet. Pero talaga yung coach. Yeah, yun nga. Ginagamit ko lang yung habit master sheet sa mga seasons na gusto ko maging hyper productive. And nakaka-burnout rin kapag more than a month or 2 months straight na ginagamit yun. So, yeah. How about for you, Fritz? During those times na nag-hesitate na kayo mag-proceed, what was going through your mind? Na-mention ni Renz na nagkakaroon ka ng mood swings during those times. So, pero yung vision mo nun, why were you suggesting na maybe may other ways? Bakit ka nag-hesitate? And yeah, what was going through your head nung time na yun? Nung time na yung coach is, parang pasuko na ako ng coach. Yeah. Kasi dami ko kasi na-reject nga coach eh. Daming client na nag-reject. So, Okay. yung nasa mind ko nun coach is, baka wala na talaga sigurong pag-asa. Hindi na Yeah. siguro ako para sa BA World. Pero nung time na yung coach is, nag-pray ako coach. Nag-pray ako kung para ba talaga sa amin itong BA. And so, ang iisip ko na coach is, magpatuloy na lang kami coach. Sayang din yung pinagsimulan namin. Yeah. Pero nung times na yun, nadi-demotivate ka na kasi puro rejections. Yes, coach. So, sabi ko, coach, siguro itong yung mga ni-rejection is leads you direction. Ano siya? Parang Parang redirection siya, ganun. Yes, coach. Yes, Parang coach. binomotivate ko na lang yung sarili ko na siguro may reason talaga kung bakit nire-reject tayo kasi may para talaga sa ating client. Ganun. Yeah. Yes, coach. Ang maganda kasi, coach, kasi meron siyang na-interview, yung UK client niya. Sabi ng client kasi nakitaan siya ng potential ni client. At nung time na yun, kakasimula lang namin mag-try sa GHL, yung platform talaga, coach, kakasimula talaga namin. Wala pa kaming sample. Pinanapan kasi siya ng sample eh. Nasa mission 1.2 pa ako nun, coach. Hindi pa ako tapos. Tapos siya ako, coach, may nag-email sa akin na Client. Client na taga UK. So, Yeah. sabi ko sa kanya, coach, grab ko ba? Sabi ko, wala akong mapakina-output, pero rinay ko talaga, coach, kasama kaya ko. Pero mas okay na yung itry natin, kasi baka mag-work or hindi. Okay lang din. Ang nakaganda At least kasi nag-try. yung coach, ang client kasi nagsabi sa kanya, meron talaga siyang potential. Yun yung nakamotivate sa akin, coach. Yun yung pinaka nag-spark sa'yo ulit na Yes, coach. Na, yeah, huwag wag mawala ba- ng pag-asa, may pag-asa. yeah. Parang ganun. Got it. And for those na nanonood nitong recording na filled with rejections din and wala pang nakikitang results, what would be like sort of your advice or what would you tell them now that you've gone through those times and ngayon medyo may confidence na kayo? What would you advise to those people na so far puro rejections, wala pa silang clients, nagtatry naman sila? What do you guys have to say for them? Let's start with you, Fritz. For me, una talaga is mag-pray lang kayo. Then, second is apply lang kayo ng apply. Huwag mo wala ng pag-asa kasi kung para sa'yo talaga yung client na yan, para talaga sa'yo. Keep going lang talaga. Apply lang ng apply. Yan lang, coach. Yung advice ko. Okay. How about you, Renz? Ano yun talaga yun? Nalimutan. Yeah, so for those na nanonood na itong recording and puro rejection so far ang na-experience nila, even though nagtatry naman sila,
what advice do you have for those people? Same sa amin, coach. Marami na ring rejection. Ang ginawa namin kasi, nag-learn talaga, coach. Pinanood namin yung Never stop learning talaga. Oh, coach. never stop Never learning, stop coach. At learning. firstly talaga, coach, si God talaga pray talaga. Kasi na-remember ko yung nangyari sa amin ngayon, na-remember ko, pinipray lang talaga namin na magka-client kami kahit isa lang Yeah. talaga. Yan. This year. Yan lang, isa lang talaga yung pinipray naming dalawa na magka-client kami, maka-experience kahit hindi kami ma-hired, at least maka-experience kami, maka-boost ng experience sa amin nung time na yon. Yeah. So, pinipray mga tagal-tagal na rin yung coach at pinabalik-balikan namin yung pag-pray na ganyan. Tapos, ang binigay namin ni God sa amin, hindi lang isang client, kundi dalawa. Nice. Tatlo pa talaga sana yun, coach, kung ginanap ko yung IT specialist. Yeah. Sayang din yun IT specialist. So, Okay. yun, coach, ang ginawa namin, coach, learn talaga, pray. At parang ganito rin, coach, kapag mayroong mga trainings, nag-show up talaga kami kahit hindi kami sure. Kasi sa mindset namin, coach, coach, kahit hindi namin alam, kapag mag-show up kami, meron kaming learnings na ma-apply na hindi namamalayan, kagaya ng ginawa ko na yung sa mga mission 1.1, 1.2, hindi ko namamalayan, meron din akong na-adapt na mga skills yung mga promo coach. Yeah. Meron din yung marketing crash course. Na-try nyo na yun? Hindi pa, coach. Itatry ko pa yun, coach, kasi nandun yung hinahanap ko na paano pagtamang prospect. Yes, coach, itatry ko pa yun, coach. Hindi ko pa yun nakita. Okay. Kasi, Yeah, no worries. Mm. No worries. So, siguro to further break it down, kasi so far, kumbaga ang nasabi nyo lang sa mga nanood nito is, through those hard times, just pray. Yes, Pray that works. Yes. And bukod pa dun is, don't stop, keep on going. Pero siguro, to further break it down, kung ano yung gusto nyo sabihin, i-reframe ko yung question. Kung makakausap nyo yung sarili nyo, several months ago, na wala kayo nakikitang opportunities, ano yung i-advise nyo sa kanya, sa previous version nyo, nung months ago, ano yung i-advise nyo gawin niya as soon as possible? So, let's start with you, Renz. Kung makakausap mo yung sarili mo from back in January, February, or March, and hindi pa siya sure kung anong gagawin, anong i-advise mong gawin niya? Yung time na yun, coach, hindi pa yun na-create yung colony dito. Sa bagay, wala pa yung colony. Pero, okay, let's say nung ano na lang, mga April, May, or June, around those times. Okay. Yeah. Yun talaga, coach, is learn talaga, coach. Yan kasi yung nasa mindset ko learn lang talaga Tapos i-apply. Hindi talaga pwede yung learn lang, coach. Kailangan talaga ng apply. So, yan yung ginawa ko sa ngayon. At yun na rin i-advise mo sa sarili mo back then. Yes, coach. Kasi meron din talaga akong skills talaga. Kulang din talaga sa confidence. Parang ganyan, coach. So, yan yung workout ko sa ngayon. Thank God, meron din namang lumalakas din naman talaga yung boost ng confidence ko. Lalo na nakatry na ako ng client. Gets. Okay. How about for you, Fritz? Say for example, makakausap mo yung version mo nung April, May, or June. Struggle makahanap ng client. You guys have been trying. And kung may ma-advise ka sa version mo na yun back then, anong sasabihin mong kailangan niyang gawin as soon as possible? Ang unang masabi ko sa coach is, ang layo mo na. Motivational. Tama. Ang layo. Tama naman. Ang layo ko na talaga. Kasi noon, hindi ko nakakalain ko ganyan, noon, dati. So, ngayon, parang, ang layo ko na palang narating, parang ganun. So, ang inaano ko lang, coach, is, for me, is same kay Renz, coach, na learn. Hindi lang dapat, nood ka lang ng ganyan, coach, pa sa mga videos, sa mga ganyan mo. Yeah. So, dapat talaga, take actions. May take actions talaga. Yeah, kino-convert talaga into action. Yan talaga yung malini namin dati, coach, kasi more on watch lang kami, kulang kami sa actions. At tayo, coach, yung nakita mo namin yung mga missions mo, pina-apply na talaga namin ina-action. Kasi, I mean, lagi siya nag-screenshot sa akin, coach, take action. Inuulit-ulit ko yung pro tip ko doon, na walang sense tong modules na to kundi kayo kikilos, right? Lagi siya nagsisend sa akin habang nanonood. Ano sinesend? Yung coach, yung sabi mo, wag lang panoorin, dapat take action. Send niya lagi sa akin. Nakapagbigay sa inyo yun ng boost na talagang kumilos na. Yes, parang motivate kami, coach. Talaga, take action na.
Yes. Lalo na yung Nood lang yung pag-start ng 90 challenge coach, yung sinabi mo, yung Yeah. yearly 90 days improvement, challenge. yung ganun, yung yearly improvement, anong tawag ba dun? yung Ah, 90 days challenge mo, coach. Oh, Yung- yung na time na yun. Gusto sana naming sumali nun, coach. yung Yeah. 90-day challenge. Yeah. Yung Yearly mo coach na improvement, slow improvement coach, parang ganyan ba? Yung 1% Nangyari- better, ganyan. Oh, yes coach, yung nangyari sa iyo. Yung yung sabi pinakita ko mo, na yung sabi mo na next year gagalingan ko na, next year gagalingan ko. yung okay, before okay. mo, coach, before to, So, ganyan, Okay, coach. so I think yun, hindi yun yung 90-day challenge. I think yun yung 60-day head start. 60 days Ah, talaga. 60 Yeah. Yes coach, yes coach, And yes coach. Dun sa live nun, pinakita ko yung story ko nung 2021 hanggang recent. Yes, And lagi kong sinasabi na next year game na talaga. Next This year. year game na talaga, puro ganun. Yes, coach. So nakarelate kayo sa story na yun. yes, Pilit talaga, coach. Pero buti naman, nag-switch na yung ano nyo. Nag-switch na yung mindset and now, ano na kayo, full of action taking na. Yes coach. Take action talaga, coach. There we go. Okay, let's move forward with the next question right here. Piliin ko lang yung question, so para ayoko maging repetitive tayo eh. Okay, here we go. So let's break this down for everyone na nanonood nito, yung naging strategy nyo. Bukod sa na-mention nyo earlier, yung Boolean technique ba yun? Ano pa yung naging game plan nyo after gaining all these new skill set? Ano yung parang naging game plan nyo na parang okay, everyday mag-a-apply ako ng ganito karami? Or anong naging parang plan nyo? Or yun, game plan? Ang ginawa nakin coach, yung sa hiring talaga coach, yung sa OLJ, tinitignan ko yung pangalan at kung kailan siya nag-join at ilan yung posting niya. Kapag one lang yung posting at bago lang siya nag-join sa LinkedIn, hindi ko talaga yung ina-applyan. Ina-applyan ko lang yung matagal na at marami na yung posting. So, kapag bago lang sa OLJ, not LinkedIn, right? Oh. Na-mention mo kasi LinkedIn eh. OLJ. OLJ ba? OLJ coach. Okay, Kasi meron din kaming experience din eh, yung hindi naman sa lahat ha. Meron kaming experience na nag-apply kami ng Job post. job post sa OLJ. Bago lang yung siya nag-join sa OLJ. One post pa lang. One May post ganyan, pa lang. coach pa. In-applyan namin at Yung pala scam. doon na nangyari ang scam coach, lalo na kapag sa Telegram. So yung mga ganun, iniiwasan nyo na. So chine-check nyo kung sino yung nag-post nung job opportunity. Yes, Chine-check coach. nung kung kakagawa lang ng account. How many post Yes, job ganyan, coach. So nag-observe na based sa observation namin, coach, how kung yung mas maraming job post, coach, yun yung parang legit. Yeah. Legit, coach. Yeah. And that makes sense din naman na matagal na sila sa OLJ naghahanap ng talents. And yung mga fresh account pa lang, tas first post pa lang, parang nakakaduda pa kung maganda pa talagang opportunity. So, that's a good heads up for audience na manonood neto. How about for you, Fitz? Anong parang for you sa perspective mo? Ano yung naging game plan yun nung mga times na yun para makakuha na kayo talaga ng client? Sa akin, coach, is yung ginawa ko, coach, na gawa kami ng coach, personal message sa client. Pina-personalize nyo yung cover letter, ganun? Yes, coach. Kasi para sa amin, coach, is napaka-effective, coach, kung personal message mo lang, coach, na types na cover letter kasi mas effective siya kasi nagre-reply yung client, coach, kung personal message. Then yung subject line, coach, nilagyan din namin ng something parang sample, coach, is parang siya, coach, parang unique kumbaga sa kanya. Sample, coach, is your digital architect. Parang something ganyan. Yes. Kung ikaw ay GHL, so ginawa ko yun, your digital architect, din gumawa kami ng personal message. So i-share ni Renz yan, coach. Kung ano yung Yes, coach, kasi na-remember ko matagal na yun. Sabi nun sa pag-a-apply, sa paggagawa ng cover letter, ang ginawa kasi ng karamihan ngayon sa ChatGPT. So i-screenshot yung job post, i-copy paste sa ChatGPT at yan din ang ginawa ko na make a cover letter for this.
at copy-paste, ganyan coach. At ang nakita ko, hindi talaga nag-reply ang mga client ng ganyan kasi parang nalaman ko meron silang AI detector yata na Gets. yes, makita nila yung kung ano yung copy-paste na cover letter o ano yung Yeah. personal. At yung ginawa ko yung nagka-client ako, first time ko yung pinapersonalize ko yung pag-cover letter sa kanya at sinabi ko simple lang coach at direct to the point. Ito yung first client ko coach. Ang sinabi ko na form sa job post niya, ang sinabi ko, "Hi, I've completed the application form, attached my CV portfolio for your review. I'm excited for the opportunity to join your team as this high level virtual assistant. I've had Mhm. experience with panels, automation, and websites in workflow setups, and I'm confident that I can contribute value immediately. Please let me know if there's anything else you need from my side." So, yan lang, coach. Gets. I would say what you're trying to say here is it's way better to write it down, yung cover letter, kung ikaw mismo magsusulat, ikaw mismo magta-type, kesa copy and pasted from ChatGPT, right? Yes, coach. Yes, coach. Mas Kaya effective siya para parang sa amin. ma-detect kasi sa mga client And na that's based on your observation na before yes, nag-try coach. kayo na ChatGPT, tas ngayong ginawa nyo na kayo na mismo nagsusulat, mas napapansin. Yes, coach. Yes, Yes, coach. coach. Personalized message. Ang bilis nilang mag-reply, coach. Kapag personal At talaga. At Yan yung importante na-observe talaga din coach yung pag-optimize ng profile coach at yung profile picture namin. Yeah. Dapat parang professional Naka-ID talaga. pro coach, parang dapat 80 or 70 yata. Yes, coach. Kasi Yeah. malaking tulong din yung na-optimize yung online job or Yes, LinkedIn. coach. Got it. Yung profile picture din talaga parang Professional. professional talaga. Gets. Yung iba kasi coach yung iba coach is naka-graduation pic. parang hindi. Hindi talaga ni-replyan kasi naka-graduation pic. Graduation picture pa. Yes. Yan ang bantayan namin sa dapat naka-professional talaga yung picture. Well, for me, I would say, I think yung mga nasa job boards ng mga clients na sinesenda ng cover letter, marami rin sa kanila na gumagamit ng, I would say kasi ako, I myself, sa sobrang sanay ko na gumamit ng ChatGPT, alam ko na yung mga responses ni ChatGPT. And whenever may mag-a-apply sa akin, or kung kunwari may nag-send sa akin ng application and nakita ko ChatGPT generated, alam ko na kaagad yung copy and pasted lang from ChatGPT, and I think sa ganun, less authentic din talaga kapag pure ChatGPT. It got to the point nga na sa sobrang sanay ko sa ChatGPT, merong mga in-person speakers na parang may pupuntahan akong event, may nagsasalita sa harap. I can already tell kapag copy and pasted sa ChatGPT yung script na binabasa niya. Kasi sa sobrang gamit ko si ChatGPT since 2023. And alam ko na kagad na may patterns na galing kay ChatGPT yung binabasa nung sa harap. And I think it's a great strategy rin to recommend na isulat na lang or personalized message talaga na ikaw mismo magta-type from your own thoughts talaga yung isusulat mo kesa copy and pasted. So I fully agree with that strategy. It's just that yes, it will take work, hindi siya magiging madali, but it's easier to stand out based on your observation din naman, right? Yes, coach. All right, awesome. Moving on with the next question. Was there kasi usually kapag may mga nagtuturo or whenever we watch something ng mga resources or tutorials, ang common advice is do this, add this to your strategy or do this instead. And it's very less often na may nagsasabi sa'yo na don't do this, stop doing this. Kumbaga, or binabawasan yung kailangan mong gawin. Usually, ang advice is dagdagan mo yung ginagawa mo, not bawasan ng pagka-fancy yung strategy na ginagawa mo. My question to the both of you is, was there anything na you guys stopped doing na surprisingly made everything much more effective? Well, let's start with your ends. Meron ka bang nagkaroon kayo ng turning point from the time na hirap kayo magkaroon ng client? Was there anything na okay, ito hindi ko na to gagawin? Was there anything sa strategy nyo na tinigilan yung gawin, and then from there on moving forward mas naging effective na? Or pabalik lang rin to dun sa sagot niya earlier na hindi na kayo nag-chat GPT ng applications? Wala akong maisipan ko. No worries. Ikaw na lang ga. How about for your friends? Okay lang naman kung wala. We can just move Ako on. coach is, advice ko lang coach is, for yung mga stop doing coach, like, naglalaro kasi kami ni coach ng Code M.
So like Tama, tama. you spend Yung- a lot of Yes, time coach. sa ganun. So, Parang stop doing, o distraction. parang nakaano ka siya, coach eh. Hindi kami nakapokus sa pag-apply, parang na-focus kami sa paglalaro. Parang mga Yes. ganyan. Tapos, puro, na ako kasi coach, natatambay din ako sa TikTok kasi nag-affiliate ako. Gets. So, parang ganun. So, ang ginagawa ko is, ginawatsan ko na lang yung, konti na lang yung, ay, wala na talaga kaming, coach, wala na tayo na maglaro. Yes. Enough na yun namin. Kasi the more na kung magsasanay ka sa mga ganyan, kasi parang walang progress sa sarili mo. So dapat talaga na tigilan mo yung kung ano yung habit mo. Gagawin mo lang yan kapag, yes, gagawin mo lang yan kapag sa free time na lang. Hindi na yung para ma-move forward ka, coach ba? Gets. Para may progress doon. Para may progress ka talaga sa sarili mo. Yeah. Ganun. Para din yung pa-relax na lang, coach. Parang ganyan. Sure. Meron talaga yung burnout. Di talaga maiwasan. Sure. Well, yeah, I would say marami rin ako nako-coach na dinidistract yung sarili because overwhelmed sa mga ginagawa. So I do understand na nagkaroon kayo ng ganung season na naglalaro, nagdidistract ng sarili, naglilibang ng sarili. I wouldn't say na it's a good idea to fully stop na maglaro na lang kasi I would be upfront honest na maski ako naglalaro din on my downtimes kasi nililibang ko rin naman sarili ko. But yes, with proper allocation ng time, with proper, yung pagdisiplina sa sarili na may tamang oras sa paglaro, may tamang oras na professional lang dapat. I would say mas maraming oras nga dapat na nasa career side of things para may progress din. And yeah, agree ako dun sa sinabi nyo na dapat less time na sa distractions and more time on building progress sa career journey, right? Yeah, kumbaga, coach, time management. Sure, Yan yung pina-workout namin ngayon, time management. Yes. And nakatulong ba sa time management nyo yung Habit Master Sheet? Yes, coach. Nakatulog din, coach. Gets. Anong habit sa Habit Master Sheet yung ginagawa nyo para magkaroon kayo ng malakas na progress sa career journey nyo? Yung 30 minutes workout, coach, at yung mga i-analyze yung mga distractions for the day. Analyze yung mga distractions? Yes, coach. Ano ba yun? What do you mean? Yan ba yun? Parang tignan mo kung may distractions ka. Okay, ganyan, coach. Tignan mo kung may distractions ka within the day and then naalisin. Okay. Yes, coach. Or hindi inaalisin, kumbaga minimize talaga. At yung sa pag-apply, coach, hindi ko talaga yun na hit yung ilan talaga yung na-apply. Yeah. Kasi pagaling sa trabaho pag nasa bahay na parang inantok pagod na. Yeah, that's alright. Pero nagsisend pa rin ako, coach, hanggang ganito na, coach. Meron nagka-client na talaga. Yeah, okay. Ikaw nga. How about for you, Fritz? Have you tried yung Habit Master Sheet? Yes, coach. Lahat na yata yun, coach. Nagawa ko na. And anong mga habits yung pinaka nakatulong sa'yo dun? Siguro, coach, sa yung pag-exercise, coach, ginagawa ko na po yung para sa akin nag-walk ako, coach, kasi parang nakaano siya, coach, nakawala ng stress. Yes, talaga. Yung pag-walk, everyday exercise, kakawala siya ng stress, coach, para sa akin. Tapos parang na-motivate na naman ako. So, parang ganyan. I think lumalabas din yung ideas kapag naglalakad lang, no? Yes, coach. Ang dami ka na iniisip, coach, parang nag-relax ka. Lumalabas yung ideas na, pag uwi ko, ganito na lang kaya gawin ko, no? Ganyan, coach. Yan yung iniisip ko. Yeah, at times ako rin ganun yung nangyayari. Dito pag wala akong phone na hawak and then naglalakad sa labas, bigla ko naiisip na, good idea na dapat ata ganito gawin ko or whatever it is. Para pag-uwi, fresh mind and then trabaho kagad. So, yeah. About naman sa nasabi mo kanina rin, about hindi mo na-hit yung target mo na applications per day. I just wanted to share something with the both of you. So, basically, mataas talaga standards niyang Habit Master Sheet. And I think it's the reason why super effective siya kasi never nga tayong i-fail yung system na yun. We always fail to, tayong mga tao na gumagamit ng system na yun, yung nag-fail na ma-meet yung standards niya kasi sistema talaga yun for your improvement. And I would say, yung nangyari yun na hindi mo na hit yung target mo, I just want to add dun sa experience mo na yun na the cool thing about having that Habit Master Sheet is hindi mo nagiging goal or maybe the intention behind creating the Habit Master Sheet is ayokong maging goal mo yung makasign ng client. Ang gusto kong maging goal mo is everyday makapag-send ka ng specific number of application until such point na byproduct na lang na magka-client ka bigla. Magagulat ka na lang mayroon kang replies, may invitations, tas ikaw obsessed ka with the process of just
sending out applications day after day. Would you say you've experienced the same exact experience na Yes, coach. describe ko? Yes, coach. Ganyan ang nangyari, coach. Kasi Hindi talaga. hindi na nagiging question sa'yo kung na-hire ka ba or hindi. Ang nagiging Yes, question, coach. na-send mo ba yung applications na required or not? Tama? Yan yung nangyari sa akin. Kahit hindi ko na hit, pero nagsisend talaga ako. And then naging super helpful yung experience na yun. Yes, coach. Alright. Helpful na. Alright, so for those people na naghahanap ng Habit Master Sheet na nanonood na itong recording, it should be on the description as well. And yeah, highly suggest you guys give it a shot. Let's now move forward to questions about the Colony community. I am just genuinely curious, when you started inside of the Colony community, what made things suddenly feel clearer or more doable? Was there anything or were there any resources sa loob ng Colony community na naging super helpful sa inyo? Like, you can be specific about this kung ano yung pinaka naging helpful sa inyo na resource sa Colony community. Let's start with you, Renz. Sige, go ahead. Okay, coach. Share ko lang yung coach, yung sabi niya na yung sa JHL na na-curious ako. Yung time na yun, nag-search ako kasi nakikita ko talaga sa mga newsfeed na malakas yung JHL at maraming naghahanap ng JHL. At sinearch ko yun sa YouTube about JHL at yun nakita ko na talagang powerful talaga na tool. Yeah. Kaso at nag-research din ako sa Facebook, kaso meron talagang mga bayad na courses. Yeah. So in-screenshot ko naman at sinisend ko sa kanya. Okay. At For yun, consideration muna. Ganun. Yes, coach. Okay. At yun, nakita niya yung post mo at sinend yung link para sa Naka-join. Yes, sa pag-register. Na-remember ko nung time na yun, sa pag-join namin, mga 2.2 members pa ata yun. Oo, Aga 2.2 pa nun. members pa. Yes, coach. At yun, hindi ko naman talaga yung tinignan yung mga courses kasi meron yung trabaho yung time na yun more on sa election pa. Gets. So, election day. So, pagkatapos nun, tinignan ko at yung mga mission 1, 1.2 nalinawagan Yeah. nalinawan ako coach about sa GHL sa yung mga fundamentals coach. Okay. Kung bakit ginagawa to, bakit sa mga business ginahanap tong mga ganitong na skill at yung nagka-idea ko na ito na talaga yung i-skill ko na main skill ko na i-offer kasi first ko na skill ko sa graphics talaga, graphics artist design. Okay. Hindi pa naman ako masyadong talaga magaling at nakikita ko maraming magaling sa graphic design din. So nung nakita ko mga design sa mga graphic artist, medyo lumiit yung confidence ko na that time. So at yun, nakita ko yung GHL, yung lalo na yung for Colony coach. At yun na what if i-combine ko itong dalawa na to, yung graphics design at yung GHL. Yeah. So yan yung ginawa ko ngayon coach. So you would say na ang pinaka naging interesting sa'yo na course dun is yung fundamentals na na-explain ko bakit siya essential, bakit siya kailangan ng mga businesses and how you can use it for your own advantage. Yun yung naging interesting sa'yo. Yes coach. Alright. And lalo na yun sa sa demo coach, mas na-interest kasi may demonstrations din dun. Na-interesado ako kasi first time ko talaga yung coach kung paano gawin at nakita ko kung paano gawin at in-explain mo naman. Yeah, pinakita ko, naka-share screen ako dun sa modules, right? And you can replicate it, right? Yes, coach. Okay. And how about for you, Fritz? Anong naging interesting sa yung resource sa loob ng Colony community? Sa akin coach is yung mga technique mo coach, yung paano mag-send ng cover letter. Okay. Pag-apply sa GHL, yun yung parang na mas malaking helpful talaga sa amin. Yung technique ng coach yung binigay. Kung paano siya magiging personalized and how you can solve problems. Yes, coach. Parang dyan ako na-interesting talaga. Ay, ganyan pala yung technique mo pag-apply. Try natin. Doon ba sa mga ibang resources na, yung ibang mga nagpo-post online,
was there a difference Yes. sa kung paano ko tinuro yung personalization sa loob ng colony community? Yes, coach. Yan din yung mali namin dati kasi wala kami yung technique na tinatawag, Yeah. kagaya ng sinishare mo sa sa community. Wala kami noon kaya hindi rin kami parang hindi stand out yung mga cover letter namin that time. So ang approach nyo lang, it's more about kaya ko gawin to, kaya ko Yes. gawin to. It's not Yes, about coach. solving the problem Yes, coach. sa Parang ganyan din perspective yung ng business tone owner. namin dati. Gets. Wait, may follow-up question ako, nakalimutan ko tanongin eh. Ayun, okay, ito. So, nung mag-join ako sa colony community, kasi alam ko, ano kayo eh, cautious kayo sa scam. Did you guys think na may bayad talaga yung community? Nag-hesitate ba kayo na free ba talaga to? Nagkaroon ba kayo ng ganong thought process upon joining? Ito, honestly talaga, coach, yung nakita ko na yung mga learning sa community, coach. High-end talaga, coach. Malaki talaga yung bayad kung yes, coach. Kasi yung Kung pepresyuhan siya, malaki Yes, bayad coach. sa Yes, ganong coach. knowledge. Yes, coach. Kasi malaki talagang knowledge, coach. Siguro as a follow-up question for you, Renz, kung pepresyuhan mo yung free courses sa loob ng colony community, anong ipapresyo mo dun? Or like, how much are you willing to pay para matutunan yung mga shinare ko sa loob ng colony community? Parang sa mga Like what would be a reasonable price for that kind of resource? Those kinds of resources. para mga 9K pataas sila talaga, coach. 9K pataas. Yes, coach. At yung ganyang presyo, coach, hindi pa namin No, I'm not saying na binibenta ko siyang ganun. oo. Yeah. Kapag pinipresyo, coach, hindi pa talaga nila kaya. Lalo, pasalamat na lang talaga kami na free. Yeah. I mean, it will always be free. Yeah. That's my promise. It will always be free yung mga resources na yan. It's just sad to see na yung iba ina-undervalue just because free siya. Coach, and then hindi na nagpo-proceed. So, sayang din ko talaga, coach. Would you say the same thing, Fritz, na kung pepresyuhan mo yung courses ng colony community upwards ng 9,000 and maybe anong reason why? Para sa akin, coach, parang sobra pa sa 9,000. Mas mataas pa dapat sa 9K. Yes, kung coach. pepresyuhan. Sobrang worth it, coach eh. Tapos, free lang lahat na nasa resources. Free lang lahat yung mga ginawa mo, coach. Gets. Alright. Let's move forward sa siguro last couple of questions. Piliin ko na lang kasi medyo tumatagal na tayo dito. May mga repetitive na lang rin kasi dito eh. So, Sige, coach. Okay, ito. Now let's walk through dun sa experience nyo naman na na-hire na kayo and then it's your first week or your first day, maybe your first month with your client. Ano naman yung naging experience? Was it overwhelming? Naging easier ba? Or binigyan kayo ng set of instructions? Walk us through that experience. Let's start with you, Fritz. Para sa akin, coach, is nakaka-excite, coach. Okay. Kasi yung nga naka-client na kami, super happy. Mas naging straightforward ba na pag may client na alam niyo na kung ano yung kailangan yung aralin? Hindi, coach, kasi yung may iba kasi, coach, na may binigay na task si client na hindi pa namin alam. Pero nagbigay siya ng coach, nag-training pa kami ba? Yeah, may training na binigay sa inyo. Yes, coach. But let me reframe the question just so mas lalo mo maintindihan yung question. If we were to compare the experience of A, wala ka pang client and then pinifigure out mo anong kailangan mong aralin, or B, meron ka ng client and then alam mo kung ano yung kailangan mong aralin kasi yung client nagsasabi sa'yo, ito yung hanap namin, ganito yung gawin mo, meron kang training resources. Mas clearer ba kung anong direction yung dapat yung aralin compared sa dalawang options? Gets mo ba yung question or i-clarify ko pa? Kasi ito, to further clarify for context, there are people na gustong aralin lahat ng features ng Go level just to feel na ready sila to work with the client. Okay. However, there are people din naman na working with the client, hindi nila kailangan aralin lahat ng features ng Go level because straightforward, alam mo kung ano yung kailangan ng client and you start to learn that. Is it easier to learn that way or the way na parang aaralin mo lahat ng features ng Go level and ma-overwhelm? What do you think? Para sa akin, coach, is aralin yung nasa coach, nasa mga videos. Yung basics. Aralin yung Coach. basics sa colony. Yes, coach. And then from there, basic hanggang sa coach ba, familiar mo na yung mga automation,
Yung mga ganyan ko Yes. sa JHL. Ikaw, Renz, nagets mo ba yung question ko? Yes, coach. Yes, coach. Ang Ikaw, sa akin, how would coach, you... Okay, go ahead. i-share ko lang yung sa client ko. Ang task kasi sa akin, hindi kasi siya sa GSL, coach. So, nahirapan ako kasi sa Meta Facebook. I-connect sa landing page yung Meta Pixel. Yung Pixel. Yes, yes, coach. Nahirapan ako sa yan na part. At okay naman yung si client kasi naka-instruction na talaga. Meron talagang instruction kung paano. Meron talagang kulang, coach, kasi kaya hindi ko nagawa or wala siyang demo, coach. Gets. Wala siyang demo kasi ako kasi mas maintindihan ko kung merong demo kasi yung time na yun walang demo si client, yung may part din yung hindi tugma kung paano gawin. So tinry ko na yun, sinunod ko yung sa guidelines niya, pero medyo meron talagang hindi natugma kaya give up ko na lang talaga kasi kulang pa rin yung skills ko yun na time, coach, tapos first time ko yun na encounter kasi ang natutunan ko kasi sa GHL at gusto ko sa GHL yung mga yung gagawin mo sana sa GHL lang. Yes, coach. Tapos trinay ko si client na pinapakita ko sa GHL na kaya to yung lahat ng mga stats niya, coach, kaya sa GHL. Kaso si client gusto niya talaga yung sa kanya, yung sa email marketing, ibang bayad sa WordPress. Okay. Gusto niya yun na time, so medyo nahirapan ako sa pag-adjust. Yeah, that's all right. I would say you're just not the best. Like, hindi kayo yung most compatible na talent and client na relationship. So don't dwell on it, and that's all right. At least, I would say it's a learning experience na meron ka pa ring na takeaway dun na what it's like na ma-challenge ng ganun and how do you deal with, similar situations, right? Yes, coach. All right. We're down to our last couple of questions here. I have like dalawang questions for the two of you as, partners. So si Fritz nakakuha nung skincare na sponsorship or skincare na brand collaboration, right? And I would say that's a massive milestone. What did that moment mean for the two of you? Did this happen after yung mga kuha ng client? Yes, coach, same day. Same day. So parang Yes, coach. Not same day. Yung package na yun, dumating same day sa kanya. Gets. So I guess yung experience na to, it's front-facing para kay Fritz. So what was it like nung nangyari yun na same day meron kayong client and then yung package nung collaboration dumating sa Fritz? What was it like na finally after a season na puro rejections and parang walang result, parang on the same day nangyari yan? What was it like? I felt like validation for all my hard work. Parang ganun, coach, hindi ako makapanagot na nag-send sila ganun, nag-email lang kasi sila, coach, tapos akala ko din, coach, scam ba? Ganun. So hindi ako naniniwala ko, dyan ako maniniwala ko pag nandyan na yung package. So nung dumating na, coach, nag-email na yung brand na yun sa akin. So yun yung gagawin ko, ganyan. Then may ang nakaganda lang yung, coach, is sila yung magbayad sa ads na yun, so magpo-promote lang ako. Then may commission din ako dun. Gets. Okay. So you would say yung gesture na yan or yung nangyari sa'yo parang naging sign ng universe or sign ni God sa'yo na you're in the right direction and na-rewardan ka for your hard work recently. Yes, coach. Ganyan. Okay. And for you, Renz, nung nangyari yung same day na yun, what was it like or what were you thinking nung times na yun? Naglagata si Renz. Coach. You good? Okay na? Rinig mo na kami? Yes, coach. No worries. So I was asking, so yung day na yun, na dumating yung package para kay Fritz na isang brand collaboration, what was it like for you naman sa side mo? Anong experience or anong thoughts yung dumadaloy sa isip mo nun? Masaya ako kasi hindi namin talaga yung in-expect na kasi namin na scam lang. Ginamit lang yung brand na yun at isisend yung products na yun. Yung dumating na yun at napatunayan naman na totoo talaga. Yung time na yun na sabi niya na mag-video muna ako. Excited na mag-start. Yes, coach. Ang sabi niya na gamitin muna yung iPhone. Pwede ba yung go. iPhone na cellphone ng kapatid niya para sa pag-unboxing. Hinintay niya talaga yung kapatid niya para malinaw yung camera. Yes, coach.
Sabi ko, go na, picture na, video na. Siya, wait lang, video muna ako. Go lang ga. Sabi ko, Parang, supportive talaga. parang, I can just imagine gaano kayo kasi anong araw na yun kasi bukod sa nagka-client kayo, natuloy din yung brand collaboration na yun, and it's almost like a clear sign talaga ng universe na reward yun sa inyo for your hard work, and binigyan kayo ng sort of like confidence na kumbaga may reward for your hard work, right? Yes, coach. Awesome. And I think kasama din dun sa post nyo, or sa post mo rin na nakalagay, meron kayong mindset dun na her win is my win and my win is her win as well. Saan nanggaling yung ganong mindset nyo? Was it part of your mindset nung pinaka-umpisa pa lang, or yeah, go ahead, talk us through. Sa akin, coach, no, naisipan ko talaga yung time na yun yung pag-post ko. Kasi totoo naman talaga, kapag meron nangyari sa kanya, support na support ako, at meron din nangyari sa akin, support din. At yes, yan yung nangyari sa amin. Supportive talaga kami each other. So, and ramdam nyo na yung win niya, parang ikaw na rin nanalo, ganun. Yeah, ganyan talaga, coach. And vice versa. Kaya sa akin, naisipan ko lang talaga, wala rin akong nabasa na ganyan. Naisipan ko lang talaga, my win is her win and her win is my win. Yeah. Yan, coach, parang sa akin na sa isip na, bakit naisipan ko rin? Hindi ko rin talaga. Okay. How about for you, Fritz? Anong thoughts mo dun na yung wins ni Renz, wins mo rin, yung wins mo, wins rin ni Renz? For me, coach, is parang nanggagaling yan sa experience namin. Yung dami namin pinagdaanan, coach, from low pay to LDR, doubts. Doon ko na-realize na mas magaan ang buhay kapag hindi ka selfish sa partner mo. You have to support those both ways. Parang ganun. Yes. But sana all. Dapat hindi ka lang lover. Dapat, teammate din kayo, kumbaga. Okay. Para mag-success. Okay, ito sana all. Sabihin ko na yung mga sinasabi ng mga viewers. Sana all, okay. Meron din ako, binilid sa kanya na, give ko sa kanya because papakita pa talaga, ipapakita pa eh. On behalf of the audience, ako na magsasabi, adi okay. Para sa kanya talaga. Wow, edi okay. Wala ata yan sa questions ko rin eh. Hindi ko tinatanong. Plus question daw yun, coach. Edi okay. Supportive. Yung mga nanonood siguro nito. Lo. Ang usapan, interview, bakit ganyan? But anyway, I have my last... Yeah, anyway, I have my last two questions here as a final advice sa mga nanonood nito. I just saw a post today sa Colony community na di na siya nag-proceed with JHL kasi na-overwhelm siya. And so, my second to the last question here is, if someone is thinking of quitting today, what would you tell him? Let's start with you, Renz. Sa akin, coach, sa experience namin, ang ginawa namin, mag-relax lang, coach, matulog, at yung pag-code-aim, coach, or ano ba yung mga distractions namin, panglibang lang. Panglibang lang, tapos bukas, go na naman, kasi nasimula na, coach, sayang din eh. Yan yung talagang mindset namin, nasimula na, meron na rin, hindi naman malaking improvement, at least meron na, at the same time, kahit mahina, matagal, pero meron din talaga improvement, hindi lang sa skill, pati rin sa mindset. So, yan yung taga-coach. So you're trying to say na sayang yung progress ko mag-quit pa ngayon, right? Yes, coach. Yes, coach. For you, Fritz, if you were to talk to someone na nag-iisip na mag-quit na ngayon, na overwhelmed, what would you advise him or what would you advise her? For me, coaches, my advice is, I know it's heavy right now and quitting feels like the easiest option. Sometimes the biggest breakthroughs comes right after the moment you almost gave up. Grabe yun. English lang yun. Straight English. Na wag talaga give up, coach. Labanan talaga. Yeah, that's great. Natawa akong straight English yun. Motivational speaker bigla eh. Pinag-test niya talaga, coach, yung nag-video call kami bago yung call natin. Nag-video call muna kami. Expect ko na talaga yung question, coach. Okay, ganito yung sagot ko. Nag-ready pala.
Okay, and as a final question, now that you've broken through or tapos na kayo sa breakthrough, na-experience ko na magkaroon ng client, na-experience ko na yung struggle of not having a client, ano na yung, what's next for you guys? Ano na yung next goal nyo? Where are you trying to go at this point? Let's start with you, Fritz. Ano na yung, ano na yung direction nyo? Ano na yung next goals nyo? And in the coming months, ano na yung targets nyo? For me, coach, is I'm excited to aim higher or to take a bigger projects or collaborate with bigger brands and keep leveling up our skills, coach. Awesome. All right, ikaw Renz. Same as Sir Coach na i-take care din yung client, Coach, kasi meron din namang client na mga mabait talaga, Coach, same as Sure. yung first client namin at yung itong client namin ngayon. So sayang din naman eh. So, ang gagawin ko lang muna, Coach, is to know per business muna kung ano yung mga yung kaya kong i-provide. So, the next client, so alam ko na kung ano ang gagawin, ganyan, Coach. Yes. So from this point moving forward, you'll just try to learn more and more and Yes, maghanap ng more premium clients and alagaan yung current clients, right? Yes, Coach. All right, awesome. Yeah, we're officially done with all of the questions na na-prepare ko dito. Again, I'd like to say thank you to the two of you for your time and sa mga na-share yung mga techniques and knowledge dito and mga advices. Marami din ako napulot na I would advise to some of the people na nakakausap ko and most especially sa mga Q&A sessions whenever people has questions and I can share yung mga techniques na na-share nyo. And I think that's what makes the Colony community ganyan ka-valuable. It's because hindi lang ako yung source ng information. Bukod sa na-share ko na yung mga alam ko, nagagaling din sa ibang tao yung source of information and overall, everyone wins, kumbaga. So, yeah, again, thank you so much, Renz and Fritz. Thank you, Coach. Thank you, coach. Ayun. All right, bye-bye. Bye-bye. Great experience. Thank you. Thank you, Coach. Thank you, coach.